Good news to, COA kumpirmado na. Just now, VP Sara bit-bit na mga resibo. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay PH News Files. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni PH News Files at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Okay, ang sabi ng COA, COA reports OPs 494.8 million. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Coach Ollie. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Coach Ollie mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Coach Ollie. Syempre huwag niyo rin kalimutang suportahan ang mga idol natin, Banateros mga katunay. Pakisuportahan natin yan, ipagpatuloy natin. Almost half a billion. Kalahating bilyon, hindi po milyon. Kalahating bilyon. Disallowance balance. Mabasahin natin. The Office of the President recorded a half a billion peso balance in audit disallowances for 2024 according to the Commission on Audit. Ayan. Wala kayong planong imbestigahan to? Ano ibig sabihin ng disallowance? Ito sa salitang Tagalog na lang, pasimplihin natin in layman's term. Ha? Ito ay nawawala or nadispalko or hindi approve ang pagkagamit. Hindi nagamit sa maayos kalahating bilyon. Isipin ninyo, sinisilip ninyo yung 150 million na confidential funds ni VP Sara. Itong Office of the President, may kalahating bilyon noong 2024. Anomalya. Kung saan ginastos yan. Hindi natin alam kung pinambili ng marijuana, ng cocaine. Hindi na natin alam kung saan nadala yan. Kung yan ba ay ghost. Pero ewan ko kung saan nila dinala yan. Hindi nga Kung tutuusin talaga, yung confidential fund ni BP Sara, hindi naman talaga yun yung tunay na dahilan kung bakit gusto siyang i-impeach. Yun naman talaga ang totoo. Hindi naman yun ang tunay na dahilan. Ginawa lang na dahilan yan para magkaroon sila ng dahilan. Ano yung ibig kong sabihin? Kasi kung talagang gusto nilang linisin ang hanay ng gobyerno at sa mga pondo na yan, hindi lang si VP Sara Duterte ang iimbestigahan nila dyan. Dahil alam naman nila sa sarili nila na merong may mga confidential fund, hindi lang naman si VP Sara. Pero anong nangyari? Laging si VP Sara lang talaga ang talagang pinag-iinitan nila. Kailan lang naman lumabas yung mga investigasyon na yan sa confidential fund ni BP Sara? Simula nang lumabas yung mga survey sa pagiging presidente na nagiging number 1 si VP Sara. Kasi nga, alam nyo kung bakit. Merong nangangarap kasi na isang bata na gustong maging presidente na alam niyang hindi siya mananalo kay BP Sara. Gets nyo na ako mga katunay? Gets nyo? Sino ba? Sino ba yung mga tao na gustong-gusto siyang ma-impeach? Sino yung mga nagsusulong na gusto siyang ma-impeach? Sino sila? Alam nyo na kung sino. Yung mga tauhan ni diba? Sila ang gustong-gustong ma-impeach at nagsusulong na impeachment kay BP Sara. Congressman. Diba? Sino ba ang ano dyan? Diba? Simula na lumabas yung impeachment, simula na lumabas yung survey ni BP Sara, ginawa na siya ng kung ano-ano. Dahil malaki ang posibilidad na kapag na Duterte ang mananalo sa 2028, pinag-aralan na nila yan, kinalkulan na nila yan. Kapag si Sara Duterte ang nanalo, presidente sa 2028, mauulit na naman yung nangyari sa pamumuno ni PRRD na sobrang higpit. Nag-e-enjoy na nga sila sa pagiging maluwag ngayon
Sobrang luwag na, nagagawa na nila yung gusto nila. So kapag si Sara Duterte ang naging presidente, baka maging mas mahigpit pa. So hindi pa pwedeng ganyan na maupo yan. Kailangan stop. Kailangan hindi natin papasukin yan. Kailangan hindi makatakbo yan. Kailangan tayo pa rin ang manalo. Tayo pa rin ang mangibabaw para, hey! Hey! Para ganon. Basta according to COA, disallowance po ito. Maanumalya. Simpleng ganun. Ha? Hindi aprobado. Oh. Ito ba'y kayang paliwanag ni Bongbong Marcos? Pinklawan. Asan kayo? Eh, takot lang nila sitahin yan, syempre. Presidente yan eh. Hindi lang basta presidente, syempre may mga alitap-tap na nakaikot dyan. Kahit kita mo nga eh. Iba na ngayon ang panahon eh. Ang Dilawan, alam naman natin, nagalit sa mga Marcos. Sagad sa buto yung galit nila sa mga Marcos. 'Di ba? O kita mo ngayon yung mga Dilawan. Oh. Kain tae. Kain suka. Oh. Sino ba yung laman ng bunganga nila ngayon na gusto nilang matanggal? Si Sara Duterte. Samantalang nung eleksyon nung 2022, sino gustong-gusto nilang sibakin? Si Marcos, si BBM. Kung ano-anong paninira ang ginagawa nila kay BBM, kung ano-anong paninira ang ginagawa nila sa mga Marcos, na kesyo pinahirapan daw ang taong bayan, martial law, ang dami daw naging biktima, ganto, ganyan. Nung naging presidente, bati-bati na. Tapos si Sara Duterte na yung tinatanggal. Nasaan na yung prinsipyo ng mga Dilawan? Nawala, di ba? Believe na sana ako sa Dilawan kasi may prinsipyo sila eh. Nung una. Kaso nga lang eh. Ngayon biglang nawala eh. Kinain yung suka eh. Sinuka mo na, kinain mo pa. Sisilipin nyo pa rin. Doon pa rin tayo sa Dolomite. Doon pa rin tayo sa confidential funds. Doon pa rin tayo kay Pulong. Tinatarantado talaga tayo nitong mga to. Kalahating bilyon, no? Oo, mas malaki sa 150 million. Mas malaki sa 150 million, 125 yun. Nagalit talaga ako sa Pinklawan. Kasi pakinggan mo yung vloggers nila. They are concerned. Paano matatanggal si Sara? Ang sabi, pag hindi alam mo may narinig akong vlogger, talagang grabe. Ang sabi niya, pag maghihiwalay ang pula at dilaw, siguradong mananalo si Sara. So dapat talaga magsama ang pula at dilaw. Unless daw mapatanggal sa impeachment si VP Sara. Ganyan na po kababaw yung vloggers nila. Ganyan na po pinag-uusapan nung kanilang mga... Meron nga nagsasabi na magsasama na daw ang dilaw, pink, pula. Oh. Kalaban sa berde. Berde lang ang nag-iisa. Sabi nila. Aba, ang gagaling naman nila. Biglang ngayon, no, sinama na ngayon yung mga Marcos, no? Biglang ganon, may loyalist ng kasama agad. Political analyst daw. Yung isa pa nga ata, dating speaker, hindi ko malaman kung ano yun. Dating kalbo, hindi ko alam. Basta yun ang kanila. Ang usapin nila dapat magsama-sama ang pula at dilaw. Pero hindi nila pinag-uusapan yung mga ganitong nawawala. Ang pinag-uusapan... Kasi Coach Oli, no, talagang hindi naman nila pag-uusapan yan. Hindi nila pag-uusapan yan. Siyempre, para sa akin, sa nakikita ko, pasensya na sa sasabihin ko, gusto muna nilang matanggal si Sara Duterte. Totoo yan. Gusto nilang mawala ang mga Duterte. Mawala lahat ng pambato ng Duterte. So, kapag wala na yung mga Duterte, sino ang susunod? Siyempre, sayaw-sayaw muna sila sa tugtog. Di kaya pagdating ng panahon, tablahin nila yung pula. Pula ba? Tama. Pula ba yung si ano? Correct me if I'm wrong, mga katunay. Di kaya tablahin nila yon pagdating ng panahon? Kasi alam naman natin, nagalit sila doon. Alam naman natin, di ba? Na sinasabi nila, daw, na maraming naging biktima ng martial law noon. Di kaya parang pinapasakay lang. Pasensya na kung tayo nagtatamang hinala. Siyempre, hindi nila kayang pagsabayin yan eh. Sara Duterte tsaka Marcos, hindi nila pwedeng pagsabayin banggain yan.
pwede naman nating isa-isahin yan. So kapag wala na yung malalakas, sila na ang maghahari. Siyempre, sino pa ba ang choice ng mga tao na iboto? Wala lang iba kundi yung manok nila. O di makakabalik na naman sila. Diba? Kaya nga nun, parang yung nag-aaway ang Marcos at Duterte, kita nyo, tahimik lang sa gately yung mga yan. Yung mga yellow, pink, tahimik lang sila, nanonood nga lang sila. Ngayon, nag-iingay na sila. Diba? Kaya sinasabi ko, no, huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga tao na kapaligid sa inyo. Diba? Malay natin, bukas makalawa, may mag-magic na dyan. Paano tatalunin si Sara? They are concerned, not on the Filipino people. But paano matatanggal si Sara? Kaya importante raw, ma-impeach si BP Sara. Oh. Sa totoo lang talaga, no, hindi ako naniniwala dyan sa tatlong kulay na nagsama na yan. Pink, pula, tsaka yellow. No? Kahit magsama-sama pa yung tatlong kulay na yan, hindi nila matatalo ang kulay berde. O, paano nila matatalo yung berde? O, napakalabo. Kasi kung kaya nilang talunin ang berde, hindi sila gagamit ng impeachment kay BP Sara. Kasi buo ang loob mo na kaya mong talunin. Kita mo si Gadon. Daig pa kayo ni Gadon eh. Oh, buo ang loob na si BP Sara kapag tumakbo sa eleksyon, matatalo daw. Kasi kaya lang naman daw nanalo si BP Sara dahil sa mga loyalists. Kaya lang naman daw nanalo si BP Sara kasi dinala ni Bongbong. O, buti pa siya, pinaninindigan niya yung sinasabi niya. Kayo, hindi. Kailangan i-impeach natin yan. O, isa pa yan si Erwin Tulfo. Kailangan ituloy natin yung impeachment ni Sara Duterte. Si Erwin ba yun o si Rap? Basta kaya mo sa kanila mga Tulfo. No? Kung tutuusin, sila din gusto rin nilang matuloy yan eh. Kapag tumakbo silang presidente, hindi rin naman sila mananalo sa mga Duterte. Kahit pa sabihin mong Tulfo sila eh. Mahihirapan sila sa mga Duterte, boards. Diba? Mahihirapan sila. Kaya magkakaroon ng impeachment sa Sara sa February. Garantisado yan kasi nga yan na nga ang pinagpaplanuhan nila. Ikarada yung magkakaroon ng impeachment yan. Kasi tapos na yung 1-year bar rule. So, nakalipas na yon kahit na sinabi ng Supreme Court, unconstitutional yon, pwede pa rin sila. Nasa batas na nga naman noon. So, sa February, pwede sila magsampa ulit. Ang tanong dyan, nabuking na yung pagkuha ni Bongbong Marcos, nung pamilya nila at si Tambaluslos, yung pera. Ngayon, anong ipambabayad nyo sa congressman ngayon para pumirma sa impeachment ni BP Sara? Ako'y may narinig Palamig muna. Ito'y narinig ko lang. Kayo ang humusga kung totoo to. Pero papatunayan ko sa inyo mangyayari to. Dahil lahat ng sinabi ko nangyayari. This is from a reliable person. Marami na daw gustong bumitaw kay Tambi. Inaantay na lang kung tatanggapin sila sa kampo ni Sara. Yun na lang. Hindi natin alam. Ako nagtataka ako kay Tambi ngayon, tahimik na, no? Tahimik na siya, hindi na siya nadidinig ngayon. Hindi na nadidinig yung, hey! Nakakamiss din naman si Tambi kahit pa paano. Planuhin nilang matuloy yung impeachment, pero baka hindi magsipirma. Lalo't wala ng budget eh. Di ba? Si Chanco mismo sinabi, lahat ng nagpirma dyan, may budget. Isang kukuha ngayon si Tamba na booking. Di ba? Yan po ang pinupunto natin. Coach Oli, tandaan mo, nasa kanila ang makinarya. Anong pag-uusapan natin hanggang February? Paano sasampahan ng impeachment? Ha? Mga pinklawan. Yan na pag-uusapan natin. Hindi itong nawawalang kalahating bilyon. Yan ang papuputukin nyo sa media. Animal kayo. Yung mga vlogger nila. Tactical alliance. Tawag pa kayong tactical alliance. In Tagalog, kain puwit. Ay kain tae. Wala kayong mga pinanindigan, mga bakla kayo. Dahil hindi nyo kayang talunin si Sara. Pipikit nyo na lang ang mata. Kaya nga sabi ni Senator Alan Cayetano na salita ng salita, talunin nyo na lang sa 2028 si Sara Duterte. Di ba? Ganun lang kasimple. Ito? Hindi biro ito.
Kung nanggagalaiti kayo sa 150 million ni BP Sara, ito 494. Asan yan? Di ba? Okay, no? Bakit hindi kaya imbestigahan to ng ombudsman? Ay, hindi pwede. Wala, kumbaga katutusin, wala tayong aasahan yan, mga magtotropa eh. Hindi maglalaglagan yan. Wait, after 3 years. Ba't hindi kaya imbestigahan to sa Blue Ribbon? Diba? Malabo din yan. ICI kaya, ba't di rin kaya imbestigahan to? Malabo din yan. Pero higit sa lahat yung ombudsman eh. Ano? Malabo yan. Wala kayo. Malabo yan. Kahit imbestigahan sa Blue Ribbon yan, kahit sa ICI. Pwede yan, palitan muna nila yung mga nakupo. Kailangan walang transparent. Kailangan hindi mo mga tropa. Diba? Pero kapag ganyan mga tropa, naku, labo. Mga inutil kayo. Next. Ito po, tingnan natin. Nakita ko po ito sa nakita ko po ito sa YouTube. Ay, sa Facebook. Pero dito makikita natin. So, DDS ang Metro Manila. Patay. Pati Metro Manila ngayon DDS na. Yan ang pinagmamalaki nila. Balwarte daw ng mga pinklawan ang Metro Manila. Tingnan po natin. Metro Manila. Duterte Sara 19%. Yung unsure 18%. Pero tingnan nyo ang Metro Manila. Ang sumunod pa si Bongo. 16%. Alam naman natin. Ito explain nating mabuti ito. Napaka-importante maintindihan natin. Si Bongo, hindi po tatakbong presidente yan. Yes. Hindi niyan kakalabanin si BP Sara. Yes. It's impossible. Hindi. Kaya, yung nakuhang boto ni BP Sara, ay ni Bongo, lipat natin kay BP Sara. Ayan, pag hindi tumakbo, and I'm sure hindi tatakbo si Bongo, madadagdag yan kay Sara Duterte. Sigurado yan. Lahat po ng makabongo, sigurado makasara. Let me repeat that. Lahat po na makabongo, makasara yan. So sigurado yan, ang total yan 35%. Oo. Pero hindi lahat ng makasara ay makabongo. Naiintindihan niyo po yun. Okay? So definitely, mag-giveaway yan si Bongo. Hindi niya kakalabanin si Sara. Hindi siya mananalo. And he knows it. At syempre, anak yan ng tatay ng kaibigan niyang si PRRD. Tsaka hindi na para labanan ni Bongo yan. Hindi na. Ang layo ni Lenny tsaka ni Tulfo. Sasabihin ng iba. Kaya nga gusto nilang mawala si BP Sara eh. Kita mo naman yung pinopost ni, sinasabi ni Erwin Tulfo na kailangan maasigasuhin yung impeachment ni BP Sara para naman syempre tumaas-taas sila, layo-layo eh. Paano kung nagsama si Lenny tsaka si Tulfo? Pwede. Okay? But definitely, hindi po lahat ng makatulfo ay iboboto si Lenny. Ako para sa akin, Hindi, ganito. Yung bumoto kay Lenny ng vice president nung nanalo siya, tsaka bumoto nung presidente nung natalo siya, sagad na yun eh. Pareho lang ang numero eh. Pareho lang ang dami. Pareho lang ang ganun magkalapit. Kumbaga, hindi siya ganun lumaki. 'Di ba? Hindi katulad kay VP Sara, 32 million, mas mataas pa ang boto niya kaysa kay PBBM sa pagiging presidente. So paano natin masasabi na talagang puro sa loyalist lang nanggaling yung boto ni VP Sara? Kasi mas mataas pa siya kay PBBM. 'Di ba? Kasi kung talagang galing lang doon, umaasa lang si VP Sara sa ibang mga supporter, hindi para tumungtong si VP Sara ng 32 million para vice president. Pwede yan, mga 20 million, mga ganon, 21, 19, mga ganyan. Kasi nga, syempre, di ba? Ang problema ay bakit siya naging 32 million? Napakalayo. Talagang nilampaso niya talaga yung mga kalaban niya sa pagiging vice president. Di ba? Lalo na kung si VP Sara ang nilagay doon sa pagiging presidente, tapos 32 million. Itatapat mo kay Lenny. Si Lenny kasi para sa akin, sagad niya na yon. Yun na yung pinakasagad na numero niya. Nung bumoto sa kanya. Kasi hindi naman nagbago gaano eh. Nung vice president siya, tsaka nung tumakbong presidente, ganun lang talagang lumabas. Nagigets nyo? So hindi mo pwedeng idagdag yung 11% kay Lenny Robredo. Lalong-lalo na si Lenny, walang planong tumakbo. Sabi niya.
Pero for discussion purposes, kahit tumakbo yan, hindi ibig sabihin, pag si Lenny ang tumakbong presidente, hindi ibig sabihin, lahat ng makatulfo iboboto si Lenny. Hindi. Posible, baka si Tulfo iboto as vice president. Naintindihan nyo? So, definitely sa Metro Manila, talagang taob lahat. Duterte yan. Punta tayo sa Luzon. Ang unsure, 20%. Sara, 18%. Lenny, 16%. Tulfo, 12%. At Marcos Aimee, 8%. Isa pa yan. Hindi po tatakbo yan si Aimee. Oo. Sinasama pa kasi nila president. Okay? So, kitang-kita natin, lamang pa rin si Sara. Sa Luzon. Sa Visayas, Sara pa rin. Oo. Ang layo-lalo sa Visayas. Ang layo na ni Lenny. Sa katunayan, yung kasunod, mas kasunod pa yung unsure kesa kay Tulfo. So, pagdating sa Metro Manila, at saka sa Visayas, runaway po ang Duterte. Huwag lang dadayain, di ba? Malayo po. Ang medyo posibleng dumikit ay Luzon. Pero Metro Manila at Visayas, runaway. Pagdating sa Mindanao, wala na. Tapos na issue. Wala na. Hindi lang runaway. Oo. Runaway far. Talagang niliparan ni Sara. Ang layo. Mindanao 66%. na yan. Teritoryo ang sumunod na pa 9% si Bongo pa. Oo. Wala na si Lenny, Wala na yun. Buti pa nga si Grace po pumasok Kaya nga gusto nila ma-impeach si Sara Duterte. Si Tulfo 5%. Anong point dito? Kahit saan mo dalhin, panalo. Ayun, natating natong kaya ng video na nagmula kay PH News Files. At syempre natong kaya natin ang boses na yun at ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay ng masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.